Hello, hello! It's me, Mama Rox! Dito nga pala ako sa kinuha kong lupa sa Quezon. At saktong-sakto naman ang punta namin dol dahil nga may nagkokopras. Dahil simula nga nung mabili ko to, hingan nga lang ako pumunta dito. Nabili ko nga pala ito taong 2019. Ito ang naipundar ko na nagdatrabaho pa ako sa Japan. Ang lupang ito ay kulang-kulang 3 hectares. Maaring maliit sa iba pero para sa akin ito ay malaki na. Dahil mataas ang value ng lupa ngayon. At kung papipiliin ako sa lupa pa rin ako mag-e-invest. Dahil dito nga sa Quezon ay ang pangunahing produkto ay niyog at sagi. Kaya naman napakaswerte mo na kapag may sarili kang lupa. Kaya nagpapasalamat din ako kay mami at dada dahil sila nagmamanage nito habang sa Batangas ako naninirahan. Pero kung ako ang papipiliin, mas gusto ko ditong manirahan. Dahil gusto ko sanang magtanim ng mga pruta, tapos mag-alaga ng mga hayop kagaya ng baboy, baka, kambing. Pero malay natin balang araw. Mula nga pala ng kami mga bata at magkaisip ay ito na nga ang hanap buhay ng aking mga magulang. Sa ganitong trabaho kami napagtapos ng pag-aaral ng aking mga magulang. Kaya naman kahit sa Batangas na kami naninirahan ay pilit ko pa rin ditong inuuwi si Yumeshi. Kasi gusto kong makita niya kung saan ako lumaki. At ayaw ko na darating ang panahon na malilimutan niya ang bayan niyang sinilangan. At ayaw ko rin na iisipan niya na mahirap ditong manirahan. Dahil sa totoo lamang ay dito pinakamasarap mamuhay sa probinsya kaysa sa syudad. Syempre dito sa probinsya magsipag ka lang may makakain ka na. Sa syudad syempre kapag wala ka nang isinuksok at wala nang tumatanggap sa iyo sa trabaho, paano na? Kaya magsusumikap pa rin kami para at least madagdagan itong aming lupa. Dahil alam ko sa sarili ko na sa Batangas man ako nakatira, ay pilit pa rin na babalik ako dito sa aming probinsya. Nabili ko nga pala itong lupa na ito dahil na din sa tulong ng aking mga magulang. Dahil simula nung gumraduate ako ng college at makapagtrabaho ay hindi sila humihingi sa akin ng financial. Never ko naramdaman na naging investment ako. Pero para sa akin, habang wala ka pang asawa ay obligasyon mo na tulungan mo ang iyong pamilya. Kaya naman, kusa na lang ako nagbibigay ng hindi inoobliga. Ganun kabait ang aking mga magulang. Kaya sino ako para hindi suklian ang kanilang kabaitan sa akin. Noong panahon na nag-Japan ako, never silang humingi ng pera sa akin. Kaya naman, sa 1 year and a half na nagtrabaho ako sa Japan ay naipon kong pinagtrabahuhan ko doon. At naibili ko nga nitong kulang-kulang 3 hectares na lupa. Kaya para sa akin, trust the process lamang. Huwag niyong uobligahin na magbigay sa inyo ang mga anak niyo. Hayaan niyong sila ang magbigay sa iyo. Dahil ang mga nagtatrabaho ay masaya na nakikita nila ang kanilang mga pinaghirapan. Kagaya ko, kung may akong hininga noon ng magulang ko, feeling ko wala akong makukuha na ganito. Kaya nga, trust the process. Dahil ngayon, isa na din ito sa nagpapaalwan ng aming pamumuhay ngayon. At ngayon na may asawa at anak na ako, ay hindi ko ito aangkinin dahil naipundar ko ito na dahil sa inyo. Ang lawak pala nito, sagingan na ito. Pagod na ako. Hingal kalabaw na ako. Ay, dami pala nito. At dahil nga ngayon lang ako pumunta dito ay hindi ko na nga mabilang kung nakailang upo at hingal nga ako. Nauna pa nga itong makita sa akin ni Kim. Kaya nga ngayon na-imagine ko kung kumusta kaya siya nung umahon dito. Hingal kalabaw din kaya siya kagaya ko. Dahil lang nabili ko nga ang lupa ay hindi nga pantay, medyo paahon siya. Kaya nakakailang upo nga ako para magpahinga. Ay daming pagod. At dito na nagtatapos ang aking kalupaan. At habang nagpapahinga nga ako ay na yun si Mother. Sige pa rin tabas. Go Mother! Sanay na sanay talaga si Mother dito sa bundok. Daig pa ako. Kaya naman proud na proud ako sa iyo Mother. Itong Mother ko na hindi mabubuhay ng pahila-hilata lamang sa bahay. Feeling niya daw ay siya ay nangihina kapag hindi siya pinapawisan. Kaya salamat Mother sa lahat-lahat. Sa lahat ng sakripisyo mo sa amin. Yan ang sinasabi ko na kapag naging mabuti kang magulang, kusang ibabalik lang mga anak mo ang kabutihan nyo nang hindi mo inuobliga. Ayun lang, salamat sa pagsama. Bye!